Mula sa 600 piso kahapon, nagmahal pa ng 100 piso ang kada kilo ng sibuyas sa ilang palengke ngayong araw. Ang dagdag pang problema, ang supply nitong pang-apat na araw na lamang ayon sa Department of Agriculture. Yan ang sani-puwersang tinutukan ni Mav Gonzalez at Bernadette Reyes. Pumalo na sa 720 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas sa Las Piñas Market. Presyong kinumpirma rin ng sariling monitoring ng Department of Agriculture. Sa pinakamahal na presyong na monitor, makakabili ka na ng tig-1 kilo ng baboy, manok, tilapia at bigas. May sukli ka pa. Base sa pag-aaral ng DA, 140 pesos lang ang kilo ng sibuyas noong Setyembre. Dumoble yan itong Nobyembre. Pero pagpasok ng Disyembre, sumampa na ito sa 300 pesos kada kilo, na lalo pang sumipa paglipas ng Pasko. Presyong ginto, kaya tipid-tipid. Isa lang po. Bakit isa lang binili mo? Yun lang din po yung utos sa akin kasi mahal po yung sibuyas. Sa taas ng presyo ng sibuyas ngayon ayon sa mga nagtitinda, patingi-tingi na lang daw ang bili ng mga mamimili. Pero magkano kaya papatak ang presyo ng isang pirasong sibuyas kagaya nito? Timbangin natin. Yan. So ang sibuyas may bigat na 60 grams. I-compute natin sa 720 pesos kada kilo. Wow! Ang isang pirasong sibuyas kagaya nito mabibili sa halagang 43 pesos and 20 centavos. Kahapon, ang puhunan po 560. Ganito po laon. Ngayon, kanina, nung dinala ng faktura ng dealer, 680 na po. Pero sa katabing pwesto ni Aling Josephine, 600 pesos lang ang kilo. 600 lang kasi ano siya, sariwa pa siya, yung bagong ani pa siya. Magkakambas siyempre yung mga mamimili. Kukuha sila ng mas mura. Nakikipag-ugnayan na ang DA sa mga onion farmers para makapagbenta sa palengke at sa mga kadiwa stores ng mas abot kayang sibuyas simula December 30. Makukuha nila sa amin ng 170 ang usapan po namin at the most is 180 ang kanilang benta. Ibibenta namin separate dito sa labas. Lalagyan namin ng logo ng kadiwa. Siguro maximum 1 kilo per person, per customer. Ang para may allocation, para ma-avail lahat na mamimili rin yung mga murang sibuyas. Pinulo ngayong araw ng DA ang mga stakeholders tulad ng mga onion farmers para solusyonan ang pagmahal ng sibuyas, kabilang ang posibilidad na mag-import nito. Ayon sa DA, pang-apat na araw na lang ang natitirang supply ng sibuyas sa bansa. Ayon sa samahan ng mga onion farmers, nagsimula na silang mag-ani kaya may epekto na sa presyo sa kalagitnaan ng Enero. Malaki ang ibababa po ng presyo ng sibuyas dahil marami na pong magiging ani. Tayo po ngayon ay dumediretso sa ating mga onion farmers. This is also our way of protecting them para alam po natin ang fear nila is bumaha ng importation and we don't want that. Di tulad sa palengke, may sangkatutak na sibuyas sa ilang container van sa iba't ibang pier. 191 million pesos ang halaga niyan pero smuggled. Gayunman, bukas daw ang customs na dalhin ito sa merkado para mapakinabangan pa ng taong bayan. The Bureau of Customs is open to donating it to the kadiwa stores. Actually, it can also be donated to other government agencies that are directly addressing mga relief operations po natin. We leave it to their discretion. If they can attest, if they can certify that these products are fit for human consumption. Pero dapat daw dumaan sa regulatory inspection ang mga produkto na hindi agad mailabas dahil may proseso raw na sinusunod. These are perishable items. Kailangan natin kamulin ito. But again ma'am, we have to understand, hindi lang po to Bureau of Customs lang po ang mag-decide. There are other government agencies involved. Dagdag ni Commissioner Ruiz, nakailang pulong na raw ang customs sa mga opisyal na inatasan ng Pangulo para tugunan ang problema sa smuggled na sibuyas. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. At mula sa 170 pesos per kilo na suggested retail price o SRP ng pulang sibuyas, na pagkasunduan daw ng Department of Agriculture sa kanilang pulong kasama ang mga stakeholders na gawin itong 250 pesos per kilo. Ayon kay DA Assistant Secretary Christine Evangelista, ipatutupad yan sa huling 4 na araw ng Disyembre hanggang sa unang linggo ng 2023. Hindi natutulog ang mga balita.
Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.